Tension na nga po because of the West Philippine Sea issue, nakakagatong pa at nakakadagdag pa sa tension na very hostile siya. Hindi. Ngayon mga utol, yun yung isa sa mga dahilan kung bakit gusto na lang paalisin ito si Wang Xilian sa Pilipinas. So pinananawagan nila sa ating presidente na paalisin na itong si Wang Xilian kasi sa halip nga daw na siya mag-ease up ng tension between China and Pilipinas, gumagatong pa itong Wang Xilian na to. 'Di ba mga utol? Dinuro ang ating AFP chief si Romeo Browner. Grabe naman, 'di ba? O pakinggan na natin si Senator JB ARC to. Hindi po siya diplomatic. In fact, Yes. ngayon ko lang siguro sasabihin, Cheryl, nakakwento ako si Chief of Staff General Browner nung kamakailan, nagkaroon kami ng executive session, na ikwento niya na sa isang okasyon ay kinronfronto siya ni Chinese Ambassador at tinuro pa at sinabi, don't provoke us. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Dahil sa back-to-back o magkasunod na pambubuli at pangaharas o yung pagbomba ng water cannon ng China Coast Guard sa Ayungin at sa Scarborough Shoal o Baho de Masinloc mga utol noong December 9 at December 10, nanawagan ng mga senador natin, ilan sa mga senador natin, partikular yung ating Senate President na si Mig Zubiri, na ipatapo na o pabalikin na sa China itong Chinese Ambassador na si Wang Xilian. Bakit nga ba? Mga utol, yan ang ating aalamin at marami tayong kaakibat na kwento tungkol dito. Anyway, ito Senate President na nawagan kay PBBM na pabalikin ang Chinese Ambassador sa China. Game na. Sa isang pahayag, ginihikayat ni Senate President si Pangulong Marcos na pauwiin na ang kasalukuyang Chinese Ambassador dahil wala umano siyang ginawang hakbang para ma-address ang patuloy na pag-atake ng kanyang gobyerno sa ating mga tropa at mamamayan. Totoo naman mga utol, yun ang dahilan, yun ang numero unong dahilan. At kung matatandaan ninyo, mga 3 months, 4 months ago, diniklarang persona ng grata yan si Ambassador Wang Xilian sa Palawan. Kung naaalala ninyo mga utol, ayan, statement naman ni Senator Mig Zubiri, I urge President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. to send the current Chinese ambassador home. He has done nothing to address the continued attacks of his government on our troops and our people. Okay, so walang ginagawa na aksyon itong ambassador kasi ang pagkakaalam ko mga utol, ang ambassador ay parang diplomat yan. Yan yung nag-aayos ng mga issue o sigalot sa dalawang bansa. So may kaugnayan pa rin tayo sa China dahil nga may relasyon pa rin tayo sa China dahil may ambassador pa ang China dito sa Pilipinas. Pero hindi ibig sabihin pag pinauwi, puputulin na natin ang ating ugnayan sa China. Okay? So marami pang dahilan yan. Mamaya titingnan natin yung mga bagay na ito. So hahabaan pa natin at kakalikuti natin kumbaga. Uusisain. Maring kinundinaan ng senador ang pinakabagong atake ng mga barko ng China sa mga sasakyang pandagat ng gobyernong Pilipino sa West Philippine Sea. Gusto ko yung statement na yun ni Senator Joel Villanueva. Kahit gaano pa karaming armas at kalaking barko ang ihaharang ng China, hindi magbabago ang katotohanan na ang pinaglalabang teritoryo ay sa Pilipino. Yung pinaglalaban ng teritoryo na yon, ang pinaglalaban natin, yung karapatan natin dahil atin yung teritoryo na yon. Yun po yung napakalinaw dito. Inaagawan lamang tayo ng China. So malinaw na malinaw yan. So isa sa mga dahilan ito. Ito yung gusto kong i-share talaga sa inyo mga utol. Dahil eto si Chinese Ambassador Wang Xilian, di umano ay dinuro ang ating AFP chief si General Browner sa isang event. Ayan Chinese Ambassador Wang Xilian, dinuro umano si AFP Chief General Browner sa isang event. Grabe mula ito kay Senator Jerby ARC ito mismo Siya yung nagpapaliwanag na to. Game na. Alam mo, dapat ang primary role ng ambassador ay maging linya ng dalawang bansa and siya po dapat ang maging linya ng diplomasya. Kaya lang, tension na nga po because of the West Philippine Sea issue, nakakagatong pa at nakakadagdag pa sa tension na very hostile
Very hostile siya, hindi Ngayon mga utol, yun yung isa sa mga dahilan kung bakit gusto nalang paalisin ito si Wang Xilian sa Pilipinas. So pinananawagan nila sa ating presidente na paalisin na itong si Wang Xilian kasi sa halip nga daw na siya mag-ease up ng tension between China and Pilipinas, gumagatong pa itong Wang Xilian na to. 'Di ba mga utol? Dinuro ang ating AFP chief si Romeo Browner. Grabe naman, 'di ba? O pakinggan na natin si Senator JB Ejercito. po siya diplomatic. In fact, Yes. ngayon ko lang siguro sasabihin, Cheryl, nakakwento ako si Chief of Staff General Browner nung kamakailan, nagkaroon kami ng executive session, na ikwento niya na sa isang okasyon ay kinronfronto siya ni Chinese ambassador at tinuro pa at sinabi, don't provoke us. So, Ayun mga utol, no? Dinuro. Tapos sinabihan na don't provoke us. Parang pinagbantaan o threatened niya. Yung ating no? AFP chief natin yun. Grabe, di ba? Talagang sila, no? Parang etong Chinese government, eto si Wang Xilian, syempre sa atas ito ng kanilang presidente. Na sige lang, gawin mo yan sa mga Pinoy dyan. Sige, gawin mo yan sa mga sa Pilipinas. Hindi naman papalag sa atin. Siguro ganun yung atas sa kanya, no? Kaya isipin mo yung mismong dito sa Pilipinas, dinadarag, dinuduro yung ating AFP chief. Diba? Sige, don't provoke us. Gaganunin mo yung pinuno ng ating sandatahang lakas, Armed Forces of the Philippines. Diba? Grabe siya katapang. Alam niya na feeling nila na hindi tayo papalag. So, dinuro, diba? Hindi ko matake yung gano'n, no? Isipin nyo, yung ating pinuno ng sandatang lakas. Hindi yung Commander-in-Chief. Ang Commander-in-Chief po natin ay ang ating presidente. AFP Chief natin. Yung humahawak ng ating sandatang lakas na si General Romeo Browner ay dinuro ni Ambassador Wang Xilian. Yan yung mga grounds na yan para paalisin na to dahil hindi nga daw nakakatulong sa pagpapabuti o pagpapaayos ng relasyon ng China at Pilipinas bagkos nagiging hostile pa. O ano masasabi nyo dyan? Tuloy natin kwento ni Senator JV Ejercito. Ito yung naniniwala ako dito dahil senador natin ito mga utol. Hindi ito maglalabas ng kumbaga na lolokohin lamang tayo para dito sa kwento para lamang siraan itong ambassador na ito. O ano masasabi nyo dyan? sa akin, kaya ako siya pinapaalis. Hindi para putulin ang relasyon natin sa China, kundi dapat palitan ng tao na mas diplomatic para nga po mabawasan yung tension sa West Philippine Sea. Yun. Hindi para putulin ang relasyon sa China. Palitan lamang ng taong mas diplomatic. Okay? Kasi sabi nga ni Senator Ejercito kay Chinese Ambassador Wang Xilian, hindi siya diplomatic. Kumbaga, igigiit niya, pagyayabang niya na wala namang kayong palag eh. Kahit ano sabihin namin dito, wala namang hindi kayong mapalag eh. So yun yung dahilan mga utol, nalaman na natin yung mga dahilan at kadahilanan ng ating mga senador kung bakit nananawagan sila sa ating presidente. Okay? Kaya eto pa mga utol, karagdagan. Ayan Ambassador Wang Xilian iginiit na pag-aari ng China ang mga teritoryo sa West Philippine Sea. So talagang iginigiit niya talaga sa Pilipinas. Dinidikdik niya. Amin yan. Kaya nagkakandaleche-leche, kaya nagkakagulo-gulo dahil kayo yung nanggugulo, yung Pilipinas. So yun pa rin yung statement na inaano niya. Instead na, sige po, dahil ako'y ambassador, sige po i-address ko yung issue ninyo, yung inyong mga protesta, papadala ko, ipapaabot ko sa aming pamunuan sa China. Ganon dapat ang ginagawa ng isang ambassador. Hindi yung magyayabang siya na, hindi, amin yan mali kasi talaga kayo. Amin yung West Philippine Sea, so dapat magsialis kayo, ganon? Diba? Ganon yung ginagawa nung Wang Xilian. Kaya galit na galit ang ating mga senador. Okay, tuloy na natin to, pakinggan natin to. Tinutulan ni Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Xilian, ang presensya ng mga barko ng Pilipinas sa West Philippine diba? Sea. Sa kanyang pagharap sa Department of Foreign Affairs, iginiit nito na sila umano ang may indisputable sovereignty sa lugar. Di ba? Sila ang may indisputable sovereignty.
sa lugar, dyan sa WPS, doon sa pinag-aagawang teritoryo. So yun ang ginigit niya. Instead na ayusin niya, maging mediator siya, gaya ng kanyang trabaho, ay hindi. Yun po yung dahilan kung bakit dapat na itong paalisin dito sa ating bansa at palitan ng medyo maayos naman. O ano sa palagay nyo? Tama ba ang desisyon ng ating mga senador na alisin na to, patalsikin na ito sa Pilipinas? Ano sa palagay nyo, mga utol? Chinese envoy yan kumbaga. Nung mga panahon ng mga hari at reyna ng mga empire, envoy ang tawag sa kanila, mga ambassador. Okay? Yung mga padala ng mga ibang bansa, di ba? Yan, mga utol. So, pero, habang nandito siya, ang niya pa rin, ang ginigiit niya, kanila, sa China, itong West Philippine Sea. Okay? So, hindi kayo dapat magduda, mga utol, ha? Ang West Philippine Sea, yung mga teritoryo na pinaglalaban natin ay atin po, sa Pilipinas po. Mali po yung mga pinapalabas ng mga Chinese government na yan. So anong masasabi nyo dyan? Ha? Pa-comment na lang ang inyong pampagabuisit. Si Ambassador Wang ay ipinatawag ng DFA bunsod ng water cannon incidents sa mga barko ng Pilipinas na magsasagawa ng humanitarian at resupply missions. So yun na nga. Pinatawag siya dahil nga sa back-to-back na pambubuli para nga makausap at may parating natin ang ating dulog o protesta para sa China. Ngayon, instead na mag-mediate siya na sabihin niya sa Pilipinas, sa gobyerno ng Pilipinas, sa DFA na sige, ipararating ko ang inyong protest. Sa halip, binlangkan niya na aming kasi yan. Hindi kayo dapat nagpupunta dyan. Kaya namin ginagawa yan. Kaya ginagawa ng China Coast Guard yan kasi pumapasok kayo sa teritoryo namin. Ganon. Okay, mga utol? So, anong masasabi nyo? Yun na nakakabwisit sa lahat, di ba, mga utol? Kaya dapat na talagang alisin to. And yun nga sa tanong ko, no? Nasagot na yung tanong ko na kamakailan na, maari ba nating ganyanin din sila? Barilin, i-water cannon din? Kumbaga, gantihan itong China Coast Guard ng water cannon kasi yung mga Philippine Coast Guard boats natin may kapasidad naman mag-water cannon din. Pero ayon kay Commodore J. Tariela ay hindi daw po tayo gagawa ng ganyan. At hindi tayo bababa sa level nila. Although masakit, pero yun yung mandato ng Philippine Coast Guard. Huwag mag-engage sa mga ganyan. Magpatuloy lamang doon sa kung anumang mission meron sila. Gumalaw para ito makita ng iba't ibang bansa at nang kondinahin ito ng iba't ibang bansa. Sooner or later, pwede itong tumigil yung China sa ginagawa nila or sooner or later, pwede na itong maging mitya ng digmaan. So ano masasabi nyo dito kay Buang Silyan? Dapat na ba natin paalisin to? Ako, oo. Alisin na yan. Tapos iban na natin lahat ng investments at mga ng China. Pero yung mga produkto ng China, iban na natin dito. Pero bago natin gawin, may pag-usap muna tayo sa United States, sa Europe, para dun yung mga supplies na mawawala sa atin ay sa kanila manggaling. That way, I guess, pwede natin gawin yon. Pero dahan-dahan mga utol. Anyway, hindi natin kabisado kung anong meron tayong relasyon sa China eh. Okay? Sa usaping ekonomiya. Pero dahil sa ginagawa ng kanilang Chinese government, nakakabwisit na rin naman talaga. So, pa-comment na lang ang inyong opinion. Maraming salamat, UNTV News. Maraming salamat sa inyo. Muli ako sa Target Achilles on behalf of the Real South Pride Production. Ay nagpapasalamat sa walang sawa niyong pagsuporta. Kayo mag-iingat. Keep safe. God bless. Saludo po sa inyo lahat. Maraming salamat po.